kaplantitos plantitas, magre-replant po ako ngayon. So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung tamang pagre-replant. Na ito po yung snake plants ko. Ito yung pinakamalaking snake plant, 3 feet in height po ito. So from seedling bag to indoor pots. Choose a pot with a drainage hole in the bottom. Terracotta pots work well for snake plants since they allow the soil to dry out more easily than plastic pots. So, use a well draining potting mix. So, ang gamit ko na potting mix dito, loam soil. So, yung loam soil mix with coconut peat. When repotting snake plants, so don't bury them too deep. So, hindi nyo kailangan talaga na itanim dun hanggang pailalim. So, ngayon, ang unang gagawin, talagang itatanim mo yung snake plants. Una, lagyan mo na sa ilalim ng soil. Saka mo ilagay yung snake plants. So, dahan-dahan lang po talaga tayo para yung ugat niya hindi mo tayo masyadong magalaw. Binawasan ko siya ng soil para kumuha siya dun sa bibig ng pot. So, yung snake plants naman, hindi mo kailangan na green thumb na tinatawag. Yung green thumb, gaganito. Kasi po yung snake plants, siya po yung, siya po yung the most talaga na nagtotolerate may araw man o wala. Ilagay mo din siya sa tubig, okay lang din. Ilagay mo siya sa soil, okay lang din. Tapon mo lang nga siya dun sa mga gilid-gilid, nabubuhay po siya. So, maganda rin din yung po yung benefits sa loob ng bahay. Detoxifying, air purifying. Kahit saang interior sa bahay nyo, bagay po siya. Yung soil na napaglagay nyo ng soil, huwag nyo masyadong ipantay dun sa bibig ng pots para po hindi kayo mag-struggle pagdilig. Kasi yung iba, nagtataka bakit namatay bigla yung halaman. Yun pala, basang-basa na dun sa ibabaw, sa ilalim hindi siya nag-absorb. So, maasa silang yung pagdilig nila nandun na sa ilalim. Ang ikakamatay din kasi ng mga halaman, yung overwater or walang dilig talaga. Ay, sana. So, kailangan natin tanggalin yung mga dry na dahon, yung mga nalantang dahon. Yung nalantang dahon, kailangan po natin yan i-cut para po hindi mahawaan yung mga ibang dahon.
kailangan natin pantayin yung soil before natin lagyan ng decorative pebbles. Ganyan lang kababa yung paglagay ng loam soil. Yung pagdilig mo na diretso lang talaga sa ilalim. Hindi na kailangan umapaw pa siya. Hindi kailangan umapaw yung tubig din sa bibig ng pots. So, ang maganda talagang pang punas dito, sponge. So, dahil di ko makita yung sponge ko, so ano lang nakita yung pamunas na. Kasi maganda po yung sponge, na absorb niya po yung mga dumi-dumi, na absorb niya yung mga basa-basa. Before po lagyan ng decorative pebbles, i-absorb po muna yung tubig na galing dun sa pagdilig. Punasan yung mga dahon niya. Ganda rin yung sponge gamitin na ipunas sa dahon para di ma-damage yung dahon. Yan, time na para maglagay ng decorative pebbles. Yung mga decorative pebbles naman, hindi lang po yan pampaganda, malinis tingnan sa halaman. Hindi, may isang purpose din yan na ma-prevent yung mga insekto. Nakaka-prevent din po yan. Minsan po mga halaman, binabahayan ng mga insekto, ng mga langgam. So, nakakabawas siya, nakaka-prevent siya dun. Iba-iba pong klase yung decorative pebbles. May maliit, may super liit, may malaki. Yan, depende po kasi yan sa pots na lalagyan nyo. Iba-iba din yung kulay. Yan, yun ngayon, kasi medyo may yung dahon niya, may naglaylay. So, nilagyan ko muna ng support. Yung Thai bamboo yung ginamit ko. Thank you for watching.